Meron pa? Meron pa kayo gusto ibahagi? Sige, tayo natapon na sa ating pag-aaral. Mayroon lang tayong mga paglilinaw na gagawin. Tayo po muna yung saglit naman na namin. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo na muli kami naglinipon upang sama-samang sumamba at magpuri sa iyo at mag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy nawa na madala namin ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. At hinihiling namin, O Diyos, na magkaroon kami ng tunay na pagtutuon ng aming pansin sa iyo at sa iyong mga salita. Tinataboy ang lahat ng sagabal, lahat ng mga kaisipan na gagambala upang kami ay lubos na makapakinig sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, O Diyos, ay patuloy nawa na kayo ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Binubuksan po namin ang aming mga puso sa iyo at kasabay nun ay hinihiling namin na patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Binisin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesus at patuloy na gabayan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Medyo napansin ko lang yung isang parang natutuhan na binanggit ni Sister Gigi na bagaman nagkamali si Solomon ay natutuhan niya magsisi tama na nakuha niyang magsisi. Siguro may kailangan po tayong ituwid doon sa ating pag-aaral. Kasi ganito po, si Haring Solomon sa wakas o dulo ng kanyang buhay ay walang record na nagsisi. Yung binabanggit sa Ecclesiastes 12, verse 13, the conclusion of the matter is, fear God, keep His commandments. Isa lamang yon sa marami niyang naisulat at sa maraming mga salitang kanyang nilabag. Kaya nga nakakalungkot. Isa yon sa kanina nil-meditate ko dito mga words na ito. And I'm almost in tears kasi sayang, nakakapanghinayang. At kaya nga natin tinatalakay ito kasi tulad ni Haring Solomon, ay pinasimulan ng Diyos sa ating mga buhay. Tulad ni Haring Solomon, naranasan natin siya. At sa pagwawakas natin ito, meron pa tayong mahalagang mga bagay na dapat na matutuhan. Sabi nga sa Biblia, sa 1 Corinthians 10, ang mga bagay na ito ay naisulat upang maging babala. Hindi lahat po ng mga salaysay sa Biblia ay upang tayo ay palakasin, bigyan ng pag-asa. Hindi lahat po yun eh. Balanse ang salita ng Diyos. Kasama sa mga itinuturo ng salita ng Diyos ang pagbibigay ng warning o babala. At wala po siyang, sabi nga natin, wala siyang sinisino, wala siyang sinasanto, at wala siyang itinago sa atin. Yung kahinaan ng tao, yung kasalanan ng tao ay inihayag. Para ano? Para sila ay hiyain? Para sila ay maliitin? Hindi po. Para mula sa kanilang mga buhay, yung mga matatagumpay na buhay na mula hanggang wakas, na natiling tapat sa Diyos upang tayo ay gamitin natin silang mabuting halimbawa. Pero sa mga buhay na hindi naging tapat sa Panginoon, hari nawa sila ay maging halimbawa rin natin kung paano hindi dapat mabuhay o hindi natin dapat sundan ang kanilang mga yapak. Pinasulat yan hindi para sila ay put them to shame,
but on higher ground para magsilbing babala sa ating lahat. Gusto kong linawin ito kasi sabi gano'n, kasi sa dulo sabi gano'n, sinabi pala ni Haring Solomon na the conclusion of the matter is, takot ka sa Diyos, sumunod ka sa lahat ng kanyang mga utos. Hindi po nakasulat sa huling mga talata na yan ay sinunod niya. Na ituro niya, pero hindi niya sinunod. Kaya ako, you can also hold me accountable. Nagtuturo, yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos dito sa harapan o dun sa mga nagbabahagi sa inyo, pagmamasdan niyo yung aming mga buhay, ating mga buhay. Yun bang sinasabi ay isinasabuhay? Yun bang ipinangangaral ay nakikita sa Kanya? And pwede kayong mga labit. At di ba sabi mo ate, ganito? Di ba pastor, tinuro mo yung ganito? Kasi yan ay isang paraan ng pagbabantayan sa isa't isa. Kaya nga, alam niyo ba mga kapatid, na pinapasimulan sana namin dito yung self-grouping pero parang medyo hindi siya daan to-take off. Ang purpose ng self-grouping talaga is so that you can have small groups where you can study the Word of God together. Hindi naman kailangan after the service lang. Pwede kayong magkaroon ng usapan midweek o after the service or kung anong araw ninyo nais na mag-aral pa patuloy ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi po sapat ang once a week. Hindi talaga sapat. Lalo na kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos faithfully. Hindi talaga sapat. Itong araw sa isang linggo, ay isang araw sa isang linggo lang tayo didinig ng salita ng Diyos. The rest of the week, ano yung mga bagay na naririnig natin? Ano yung mga bagay na na-expose tayo? Mga kapamaraanan ng mundo. Kaya, para po tayo maingatan, it is advisable na meron tayo sana makreate ng mga small groupings among us. Study the Word of God together. Mag-aral tayo. Huwag tayo masyadong umasa sa mga nagtuturo dito sa harapan. Kulang yun. Kailangan meron po tayong personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Rightly dividing the word of truth. Kasi baka may mali ako nasasabi, you can call my attention. Baka meron akong naitutunan, parang hindi ganun yung sinabi doon na, please come to me, call my attention. Hindi po kami perfecto, pero we want to share the Word of God. Ang sinasabi natin mga kapatid, sana, habang nag-aaral tayo, mahikayat tayo, ma-encourage tayo, na lalo pa natin saliksikin ang salita ng Diyos. Kagaya niyan, it is a good thing na lumabas yan. Kasi I thought it was made clear na napakaraming sinulat ni Haring Solomon na magagandang mga aral, mga pananalita na mag-uudyok sa atin para lumapit sa Diyos, sumunod sa Kanya. Pero sa dulo ng Kanyang buhay, lahat yung sinulat niya, down the drain. Kaya nga nakakalungkot. Kaya nga sabi dun sa, sabi ko sa inyo, basahin niyo yung 1 Kings, unang hari, 1-11. Kasi nandun yun. Sa dulo ng kanyang buhay, nagalit ang Diyos sa kanya. Bakit? Ulitin ko, lahat nung pinag-utos ng Diyos sa kanyang mga salita, nilabag niya. Huwag kang magpaparami ng kabayo. Nagparami siya ng kabayo. Huwag kang magpaparami ng asawa. Nagparami siya ng asawa. Huwag kang masyadong, siguro binless na siya, pinayaman na siya. More. Insatiable. Hindi makontento. And, yung panghuli, yung pinakamahalaga sa lahat, sabi, ipasulat mo ang salita ng Diyos. Mukhang hindi. Mukhang makontento dun sa mga sariling sinulat niya. Kasi sabing gano'n,
para masunod natin, God must be always in our thoughts. His words, His principles must be always our standard for living. Kaya nga po, baka pinagtataka ninyo, 2 buwan na natin tinatalakay si Haring Solomon, hindi po ito para lang ay mapag-aralan sa isip, kundi upang maitanim sa ating puso na I should not go the way of Solomon. Iiwasan ko yung daan na tinaahak mo. Pansinin niyo mga kapatid, si Solomon ay pinagpala. Sobrang pinagpala. Ang Diyos ay naging tapat sa kanya. Pero ang naging sukli o balik ni Solomon ay sinuway niya ang Panginoong Diyos at nilabag niya ang mga pinag-uutos sa kanya. Ang ibig sabihin, meron tayong ano tawag ito? Free will. Alam niyo yung free will? Malayang pagpapasya. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya. Pansinin niyo po yun? Hindi tayo pinipilit. Yung pumunta ka dito sa simbahan, kusang loob yan eh. Meron bang umila sa'yo papasok ng simbahan? Hindi. Wala. Diba? Yung magbasa ng Biblia, dapat kinukusa yan. Hindi tayo tinatakot para magbasa. Kusang loob. Bakit? Gusto ng Panginoon na pag sumusunod tayo sa Kanya, it is because we have chosen to obey. We have purpose in our hearts to obey. Because that honors God. Hindi dahil napipilitan, hindi dahil tinulak. Ibig sabihin, gaano man kabuti ang Diyos, may 2 pasya na pwede kang gawin. Pwedeng suklian mo ng kabutihan at katapatan, o suklian mo ng pagsuway at kataksilan. Bakit ko po sinabi yung word na kataksilan? Alam nyo, nakakagulat ang Panginoong Jesus. Meron siyang isang talata o isang salita na ginamit sa New Testament. Sa Matthew 12:39. Mateo 12:39. Basahin po natin. Nakakagulat ang talata nito. Sumagot si Jesus, laging masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Ang term na ginamit sa English mas powerful or mas meaningful. Sabi gano'n, you wicked and adulterous generation. Kayong mga lahing masasama at taksil sa Diyos. Ano tayo nagtataksil sa Diyos? Adulterous ang ginamit. Unfaithful. Lacking infidelity. Pwede pala tayong maging taksil sa Diyos. Pansinin niyo ang pangalan natin, Bride of Christ sila. Bride of Christ. Tayo yung pinag-alayan ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay. Kasi isang araw, kakaunin na tayo. We are His bride. And the bride is supposed to be spotless, pure, clean, ready for the marriage supper with the Lamb. Kaya, tinuturing tayo kapag tayo ay nagkakamali na maakit ng ibang Diyos, kagaya ng nangyari kay Solomon. Si Solomon kasi nakapag-asawa ng marami, daan-daan, na mga hindi kumikilala sa Diyos ni Solomon, in the end, siya yung nahata.
Pansinin niyo po ito. Sa halip na siya ang makahatak, siya ang nahatak. Sa halip na siya ang maki-influensya na madala sa Diyos ng Israel, siya yung nadala sa mga Diyos-Diyosan nila, yung kanyang mga asawa, sumamba siya doon, hinabaan, hina-Astoret. At hindi lang siya basta nakisamba, pinagpatayo pa niya ng templo. At ang account na ito ay sa dulo ng kanyang buhay. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi niyo ituturing yung sinabi niya o sinulat niya sa Ecclesiastes na nangyari after going after other gods. Hindi po niya sinabi yun doon. Pagkatapos niya isulat yun, lumipas ang ilang panahon, naakit siya ng iba-ibang mga babae, ng iba-ibang Diyos. Nakalimutan niya yung sinulat niya. Nakalimutan niya yung mga ipinangaral niya. At pwedeng mangyari sa akin yan. Pwedeng mangyari sa lahat ng taong ginagamit ng Diyos. Baka meron kayong nababalitaan, dating naglilingkod sa Diyos, tapos bumalik sa dating buhay. Posible ba yun? Posible yun. Nangyari kay Solomon. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, itong mensaheng ito ay para sa iyo at sa akin. Kasi namumuhay tayo sa isang kapanahunan na ang sabi, ang puso ng tao ay manlalamig sa Diyos. In the last days, the heart of men will grow cold. Magiging silang, nasa Biblia ba yan? Meron bang sinabing ganyan sa mga huling araw? At ito po, nasa huling araw tayo. Anong sinabi? 2 Timothy 3, in the last days, people will be lovers of themselves. Magmamahal ang tao sa kanyang sarili. Lovers of money. Magmamahal sa salapi. Boastful, proud, mayayabang, abusive, abusado, disobedient to their parents. Hindi sumusunod sa magulang. Ungrateful. Hindi mapagpasalamat. Unholy. Walang kabanalan. Without love. Walang pag-ibig. Unforgiving. Hindi nagpapatawa. Slanderous. Mapanirang puri. Without self-control. Walang pagpipigil sa sarili. Brutal. Malupit. Not lovers of the good. Walang pagmamahal sa kabutihan. Treacherous. Traidor. Rash. Padalos-dalos. Conceited. Mapagmalaki. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Mas minamabuti o mas pinipili ang layaw ng katawan o ng sarili kaysa yung pag-ibig sa Panginoong Diyos. Having a form of godliness but denying its power. Parang malapit sa Diyos, pero hindi totoo. Ano yung sinasabi dito? Parang this is an exact picture or description of what is happening today. Mga kapatid, napakahirap maging Kristiyano sa mga panahon ito. Napakahirap maging tapat sa Panginoon. Dahil ang sanlibutan ay palayo sa Diyos at napakalakas ng agos na sumunod sa agos na yun. It would take courageous stand, a decisive stand to say, no, I will be steadfast. I will be fixed. I will remain faithful to God, no matter what it may cost. Bihirang-bihira. Kakaunti na lamang ang may ganyang kapasyahan sa kanilang buhay. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, kailangan natin itong mensahe ng buhay ni Haring Solomon. Kasi kung si Haring Solomon, nakakausap ang
You want to be greater than Solomon. Amen. You want to be, sabi nga, si Solomon din ang sumulat ng the fear of God, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ang pasimula ng tunay na katalinuhan. So sa dulo ng buhay ni Haring Solomon, nagpakabobo siya. So kung tayo ay mananatiling tapat sa Panginoong Diyos hanggang sa dulo, mas magiging higit ka pa kay Haring Solomon. Mahihigitan mo pa siya. At alam niyo, meron tayong hinahandang series na naman sana dito sa ating, baka next year na yon, pag-uusapan na natin ang end times. Yung ano ba magaganap sa mga huling araw? Kasi malapit na eh. Ano ba magaganap? Alam niyo ba, sino ba nakakarinig na nung magkakaroon ng tatakan? Have you heard about that? Sino nakarinig na nung may magkakaroon ng pagtatatak? 666. Sino nakarinig niya? O yung hindi pa? Sige, pakitaas ang kamay. Ano wala akong kausap? Sino hindi pa nakarinig? Taas ang kamay. Kasi pag tinaas yung kamay nyo, pag-aaralan natin. Pag hindi nyo tinaas, tinalang natin, alam mo na eh. Ha? So, hindi nyo ba narinig yan? Importante malaman na natin ang mga bagay na yan. Meron sa atin dito, may alam na, may konting narinig. Kasi meron pong sinabi bago natin iwanan yan. May sinabi sa Biblia, sa Aklat ng Kahayag, sa Revelation, na bawat tao sa dulo ng, sa end time, kailangan magpatatak. Bakit kailangan magpatatak? 666. Kasi hindi ka pwedeng bumili o magbenta kung hindi ka magpapatatak. At hindi na lang ako magpapatatak kung tatak ng janglo yan. Hindi ka pwedeng bumili ng pagkain. Hindi ka rin pwedeng magnegosyo. Walang pwedeng bumili sa'yo. So, ibig sabihin, pag di ka nagpatatak, handa kang mamatay. Huwag ka lang matatakan. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sa dulo ng buhay dito sa mundo, magkakasubukan. At ang makakapasa, yung mga seryoso sa kanilang relasyon sa Panginoon. Yung mga playing church, yung naglalaro-laro lang, aaten kung gusto, at ayaw, may gagawin iba. Hindi seryoso. Medyo delikado. Sa dulo, there will be, ang sabi, in the last days, terrible times shall come. More terrible than what we are seeing today. So kung hindi tayo ready, kung ang puso natin ay nakalagak dito sa mundong ito, baka magtampo tayo sa Diyos o tumalikod tayo sa Kanya. Kapag ang puso natin ay hindi nakaangla sa kung saan naroon ang Diyos, na yun talaga yung ating ninanais o hinahanap. So, next year, Lord willing, pag-uusapan na natin siya. We need to be ready because we are the bride of Christ. Amen. Tayo ang bride. Nakakita ka na ba ng ikakasal na babae na hindi naghahanda? Bukas na yung kasal? Nasa mall? Nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan? Pero kinabukasan, may kakasal na. Di ba dapat ready? Are we ready? Ang tanong, are we ready? So, ito pong mga pag-aaral na ginagawa natin, kung isa sa puso po natin, these are concrete ways of readying, preparing ourselves.
Let's put the Word of God to heart. Hindi po siya nakikipagtulungan sa atin. At itong mensahe ng buhay ni Haring Solomon ay sana po makita natin na babala. Hindi ako ang nagbababala. Ito'y babala ng Diyos sa iyo at sa akin. Me included. Maliwanag po ba yun? At balikan natin yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, you adulterous generation, kayong mga taksil. Nagtataksil. Spiritual adultery. Pagkakala yung ginawa ni Haring Solomon, that was spiritual adultery. Kasi nakipag-isa siya sa Diyos. Pero pinagtaksilan niya ang Diyos. Ganon tayo iniibig ng Panginoon. Siguro kung hindi tayo mahalaga ng Panginoon, baliwala. You worship other gods, I don't care. Pero merong sinasabi sa Deuteronomy ba to? Yeah, I think sa Deuteronomy. Sabi gano'n ng Panginoon, I am a jealous God. Nabasa niyo na ba yan? I am a jealous God. Para naninibog mo? Selos ang Diyos? Para magkaroon tayo, let's put it in perspective, in proper perspective. Sino ba yung pinagseselosan mo? Di ba yung mahal mo? Dahil kung di mo naman mahal, kahit sinong kasama, di ka apektado. Di ba? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kaya kapag ang puso natin nagtataksil, nasasaktan siya. Kapag tayo ay tumatalikod sa Kanya at pinipili natin ang ibang Diyos, nasasaktan yung Diyos, mga kapatid. At ganoon ang naramdaman niya kay Haring Solomon. Binabanggit ko po kanina, pinagpala siya ng Diyos, naging tapat ang Diyos sa kanya. Pero binigyan siya ng Diyos ng kalayaang magpasya kung susuklian niya ng pag-ibig o susuklian niya ng kataksilan ang pag-ibig ng Diyos. So, it's the same with us. Anong isusukli natin sa kabutihan ng Diyos? Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng lakas, talino, pamilya, mga ari-arian. Binigay niya lahat. Nothing, anong sabi? There is nothing that you have that has not come from God. So He has blessed us, and what should we do in return? Kung ganyan pala yan, si Haring Solomon pala ay kinain niya yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga itinuro at ipinangaral. Anong gagawin natin sa mga turo ni Haring Solomon? Anong gagawin natin? Ay, huwag na lang natin sundin. Ganun ba? Hindi naman pala siya totoo. O kaya ako, nakita niyo, bumalik ako sa dating buhay, naging tinalikuran ko ang Diyos. Ay, hindi ko nasusundin lahat ng mga tinuro ni Pastora. Ganyan naman pala yan. Ganun ba? What do we do? Kapag yung taong tinitingala mo o yung taong pinaniniwalaan mo, binigo ka, anong gagawin mo? What do you do? May tawag sa mga taong nagtuturo ng isang bagay pero ang ginagawa ang kabaligtaran. Ano tawag doon? Hypocrite. Ano ba? Hypocrite. Hypocrite. Sa Tagalog? Hypocrite. Hipokrito. Hipokrito. Alam niyo ba na ang Panginoong Jesus ay gumugol ng isang
kabanata para i-address ang hypocrisy ng mga Pharisees. Matthew 23. Verse 18. Matthew 23:18. Marami to, seven rebuke to the Pharisees. Pero ang babasahin natin ay yung Mateo 23:18. Mateo 23:18. Nandiyan ba? Matthew 23:18. Matthew 23:28, sorry lang. So basahin natin lahat. Ang pinatutungkulan ng Panginoong Hesus dito ay ang mga Pariseo. Ang sabi niya, ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Yan, kaipokritohan. Mapagkunwari. Mapagpanggap. So, ang nire-rebuke ng Panginoon sa Mateo 23 ay ang mga Pariseo. Sabi niya, you are like white-coated sepulchres, but inside are dead bones. Pag binasa niyo po yun, parang galit na galit ang Panginoon sa hypocrisy ng mga Pariseo. So, pwede natin ilinya si Solomon. Kasi, ano sabi? He appeared righteous and good, but inside, there was hypocrisy and wickedness. So, pwedeng mag-fall under si Solomon. Ngayon, ano daw ang gagawin natin? Nandiyan din, sa Matthew 23. Basahin po natin ang Matthew, yung simula ng kabanata, verses 2 to 3. O 1 to 3. Paki-post, please. 2 to 3. Ito po, yan ang simula ng talata. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ano daw ang gagawin natin kapag naka-encounter tayo ng mga hypocrites o hipokrito? Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila, sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. So ano daw? Ano daw ang gagawin natin pag naka-encounter tayo ng mga kagaya ni Haring Solomon o kagaya ng mga Pariseo na outwardly appearing righteous but inside they are full of hypocrisies and wickedness or evil. Maliwanag ang sabi ng Panginoong Hesus ang nagsasalita. Sundin ninyo, gawin ninyo ang kanilang itinuturo at inuutos, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa. Maliwanag ba, mga kapatid? Sundin pa rin. Sundin pa rin natin ang Ecclesiastes 12:13. The conclusion of the matter is, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. It stands. Yun pa rin. Tama pa rin yun. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Yan ang isinulat ni Haring Solomon. Tama pa rin yun. Kahit nagkamali siya, kahit hindi niya nasunod sa kanyang buhay, sundin mo pa din daw. Sundin pa rin natin kasi they stand because they are true, they are good, and they are righteous. No? Pero ano daw hindi natin gagawin? Huwag tularan. Verse 28, balik tayo po. Balik tayo sa Matthew 23:28. 23. Matthew 23:2 to 3. Sorry. Huwag tularan ang kanilang ginagawa. Dahil hindi nila isinasagawa o
tinutupad yung kanilang ipinarangaral. Maliwanag ba yun, mga kapatid? Sinabi na, napakaliwanag, how to deal with hypocrites. Follow, observe what the good that they are teaching you, but don't copy or emulate what the wrong that they're doing with their lives. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Kasi very unsettling eh. Yung mabuting itinuturo, damputin mo. Yung masamang halimbawa, itapon. Malinaw po ba, mga kapatid? Na pag tayo, kasi nangyayari po talaga yan. Nakakabalita ka ng pastor na nangalunya. Pastor na minalverse yung pera ng simbahan. Ha? Pwede ba yun? Nangmules siya ng ganito. Pare, nangmules siya ng sakristan. Ha? Pwede ba yun? Nangyayari. Nangyayari na yung mga taong nagpapagamit para maglapit ng tao sa Diyos. Sila mismo ay may problema sa kanilang mga sarili. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 23:2-3. Yung tamang tinuturo sa inyo, sundin nyo. Pero yung buhay na mali, iwaksi. In the final analysis, pagharap natin sa Diyos, hindi tayo pwedeng magturuan. Kasi siya hindi. Do what the Holy Spirit is telling you to do. Kung nagkamali siya, huwag mo siyang gayahin o kopyahin. Maliwanag ba yun, mga kapatid? Amen. Pero yung tamang itinuturo, patuloy nating sundin. Hindi po tayo gagaya sa mga maling halimbawa, maski ng mga taong tinitingala natin. Kung mali, hindi po na, ginagawa ni pastor baka pwede ko rin gawin. Kung labag sa sinasabi ng salita ng Diyos, huwag mong gagawin. Maliwanag ba yun? Ang halimbawa natin, absolute example, is only the Lord Jesus. Tayong mga tao, magkakamali at magkakamali tayo. We are still aiming for perfection. Ayan, nakita natin yung halimbawa ni Haring Solomon. Pwede pa rin yun? Pwede. Bakit? Kasi meron kang malayang pagpapasya. You have the free will whether to obey or not to disobey. To live holy or to live ungodly. To give or not to give. There's always a choice. At kapag nagpapasya na tayo sa ating mga buhay, mga kapatid, dapat kung mabuti yung halimbawang nakikita natin sa mga tagapagturo, gayahin natin sila. Pero kung hindi, tumingin tayo sa Panginoong Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Para hindi tayo mauga. Inuulit ko, mga kapatid, sa mga huling araw, magkakasubukan ng pananampalataya. At yung mga nakatindig sa bato kay Kristo Jesus, kahit anong shaking, mag-i-stand. Kasama sa shaking yung may tinitignan ka, pinapaniwalaan ka, pero binigo ka. Kaya, anong susunod na hakbang? Titingin tayo sa Panginoong Jesus. Amen. Siya, hindi nagkakamali, He is sinless, He is the best example. And that is what He said to us. Follow, observe what they say, because they are righteous and true and good, but don't do what they do, because those are unrighteous and evil. Maliwanag ba yun, mga kapatid? At bago tayo magwakas, may mga babasahin po akong talata. Dito po tayo magwawakas. Very heartbreaking ito. Ikalawang, by the way, sinasabi ko sa inyo na ang kwento tungkol kay, salaysay tungkol kay Haring Solomon nasa unang hari, kabanata 1 hanggang 11. Nasa kronika din. Ikalawang kronika
Kabanata 1 hanggang 9. Second Chronicles chapters 1 to 9. So same account, pero mas graphic yung nasa First Kings. Basahin po natin yung panalangin ni Haring Solomon. Second Chronicles 6:14. Ito ay pinanalangin niya nung natapos na niyang itayo o buuin ang templo ng Diyos. Ano ito sabi niya? Yahweh, basahin po natin. Yahweh, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad ninyo sa langit man o sa lupa. Tinutupad ninyo ang inyong pangako sa inyong mga lingkod. Tapat ang pag-ibig na pinapakita ninyo sa kanila habang sila ay nananatiling tapat sa inyo. Grabe, no? In prayer, tapat kayo habang sila ay nananatiling tapat sa inyo. Ang nalangin ni Haring Solomon yan. At alam niyo po ba na sinagot siya ng Panginoon? Sa ikalawang pagkakataon, nagpakita ang Diyos sa kanya. At ito ang sagot. Pinaraphrase na lang o kumuha na lang ako ng ilang mga talata sa ikalawang Kronika, chapter 7, verses 17 to 22. Yan. Ito ang tugon ng Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon, nagpakita ang Panginoon Diyos kay Haring Solomon. At ito ang sabi niya. Basahin po natin. Kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari. Tulad ng pangako ko sa iyong amang si David, hindi siya mawawalan ng anak na lalaki na makakahari sa Israel. Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ang mga batas at mga utos na dinigay ko sa inyo, at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos, ano daw? Palalayasin ko kayo sa lupain ito na binigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin at pagtatawanan at lalakas-tanganin ng mga bansa. Grabe, sobrang liwanag. Ito yung nangyari. Alam niyo ba, nung matapos yung reign o paghahaling Haring Solomon, sabi ng Panginoon sa kanya, sa ibang talata na yun, dahil sa iyong ama, mananatili ka sa pagiging hari. Pero pagkatapos ng iyong paghahari, ang bansang Israel mahahati. It will be divided. Kaya nagkaroon ng Judah and Jerusalem. And pagkatapos niyan, ang sabi ng Panginoon, ang templong ito na itinayo mo, ang mga taong dadaan, iiling at pagtatawanan. At nangyari. Alam niyo kung anong nangyari pagkatapos nun? Di ba, pagkatapos ng mga kings, King David, sino pa? King Solomon, at dumating pa yung ibang mga hari. Pero pagkatapos nun, dahil na naging unfaithful, sunod-sunod na yung pagiging unfaithful. Kung babasahin nyo yung Second Chronicles and Second Kings, yun na yung mga account. Na minsan may matinong hari, minsan may masamang hari. Pero in the end, nakugkob at nasakop ang Israel. The glory days were gone. Kaya nga si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego nadala sa Babylonia. Si Nehemiah, naging cupbearer ng isang hari na hindi hari ng Israel. So, ano nangyari? Nangalat. Dahil sa pinasimulan ni Haring Solomon na pagtataksil sa Diyos, yung magandang plano ng Diyos ay hindi natupad. At ang sabi, you will be scattered on the face of the earth. Kaya kung makapansin ninyo, may konting history ito. Noong May 1948, kasi pinangako ng Diyos, in the last days, I will gather you as a sign of His faithfulness. So, ang bansang Israel muling nabuo.
noong May 1948. At ang mga Hudyo na naikalat, kumalat sila, mga naging alipin, napunta sa Babylonia, napunta sa Persia, napunta sa Africa. Kaya meron tayong mga tinatawag na American Jews, African Jews. Pero noong May 1948, ikinagulat ng mundo na nagbalikan sila. At ngayon, yung kinikilala nating bansang Israel, yan yung regathered people of Israel, according to the promise of God. Pero merong gera dyan kasi hindi pumamayag ang Palestina. Dahil sabi nila, amin to. Pero sabi ng mga taga-Israel, hindi, originally, amin yan. Kaya lang, we were scattered on the face of the earth. May history, may world history dito sa pinag-aaralan natin. Pero saan nagsimula yan? Nung nagtaksil si Solomon sa Diyos. Kaya, mga kapatid, kung ikaw ay ama o ina, maging tapat ka sa Diyos. Kasi mamanahin ng mga anak mo. Kung ikaw naman ay magtataksil sa Diyos, may mamanahin din si Yesu. Okay? Magpakatatag po tayo. Ang salvation, ang kaligtasan libre. Pero bago tayo makarating sa langit, napakaraming pagsubok. Pero hindi naman po tayo iiwanan o pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So, yan na po ang pagtatapos ng kwento ni Haring Solomon. Hallelujah. Tayo kung lahat ay tumayo. Ang tulay na nihiling namin na iukit mo sa aming mga puso. Ang mga aral na ito, ang mga babalang ito, Panginoon, upang hindi kami magkasala sa iyo. Salamat sa ministeryo ng Banal na Espiritu na siyang nagtuturo. Wala man kami sa simbahan. Wala man kami sa ganitong mga pagtitipon. Salamat na nariyan ang Banal na Espiritu upang gumabay, upang sumaway, upang magpaliwanag. Tulungan mo kami at O Diyos na ibigin ka ng higit pa sa aming mga buhay. Higit sa aming pamilya, higit sa aming negosyo, higit sa aming kayamanan kung meron. Upang walang maipanakot si Satanas sa amin. Tulungan mo kami umibig ng tapat sa iyo at naging napakatalim. Kapag sinabi sa iyong salita, ang banal na takot sa iyo, ang pasimula ng tunay na katalinuhan. Tulungan mo ang aming puso, turuan mo ang aming puso na matakot sa iyo, ng isang banal na takot, ng isang malinis na takot. Amen. Pinaparangalan ka namin, O Diyos. Biniguhan man ni Haring Solomon, nawa hindi ka mabigo sa amin, sa amin. Amen. Sa pangalan mo, Jesus, ang aming panalangin. Amen. Amen.